Kaugnay ng pagkakapiit kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang issue, makakapanayam natin si CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Sir Rafi, at sa Opo. inyong mga taga-panood. May kasama po ba na iba pang person deprived of liberty sa Senator Marcoleta sa kanyang apiitan? Well, kahapon ang order ng 3rd Division is continuous isolation, and meron naman merong visitation doon, no? May inspection sila doon at ipinakita yung kanyang sariling kwarto. So as of now, siya lang yung nandun. Paano po yung magiging medical needs ng senador? Meron ho bang doktor na nakaalala sa kanya o merong titingin lang sa kanya paminsan-minsan? Well, during the court hearing, kasi isa rin tayo sa naging umupo doon, is ang sabi ng BJMP is they have their medical doctors there. Meron silang mga may medical assistants doon, at kung kinakailangan ay pwede silang yung family niya, kung may mga gamot na kailangan is nawala doon, is dadalhin ng kanyang family. At paano po matitiyak ng PNP na walang special treatment sa senador? Well, hindi na ito handle ng wala na sa custody ng PNP, nasa BJMP na, and we believe doon sa integrity ng BJMP that they will stand na doon sa sinabi nila na walang special treatment. Bukod po sa pamilya ni Senator Marcoleta, may iba pa bang pinapayagang makadalaw po sa senador? Of course, yung legal niya, no? Yung legal niya, and let's leave that to the BJMP kung sino pa yung mapapayagan nila. Very quickly po, kumusta po yung paghahanap natin doon sa iba pang mga wanted sa batas? Well, tuloy-tuloy pa rin po, no? Kung if we are talking with these Yung mga high profile, yes, opo. Yung flood control, yung kay Atongang, kina Senator Bato, tuloy-tuloy pa rin po ang CIDG. It is our mandate to go after them and to account them and bring them to face the court of law. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi. Mahigit isang linggo bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy ang mga paghahanda sa House of Representatives. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Nandito tayo ngayon sa session hall ng House of Representatives para sa walkthrough para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Narito ang mga opisyal ng Kamara, Senado at Malacanang para tingnan yung preparasyon kasama na yung sa seguridad. Tinitiyak ng liderato ng Kamara na walang magiging aberya, lalo na pagdating sa seguridad ng Pangulo at lahat ng mga dadalo sa SONA. So dito sa loob ng session hall ay nagsagawa sila ng walkthrough, in-enact nila o nagkaroon ng isang tao na umaktong PBBM at sinundan niya yung lalakaran ng Pangulo sa araw mismo ng SONA. So aabangan natin yung iba pang mangyayari dito sa walkthrough na ito mula po rito sa Kamara. Ako po si Tina Panganiban Perez ng GMA News. Makatatanggap ng tig-2,000 piso kada buwan ng mga manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, SSS o Social Security System ang tutukoy kung sino ang magiging benepisyaryo batay sa kanilang talaan. Bahagi raw ito ng pagpapalawak ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Bukod sa mga manggagawa, makatatanggap din ng tig-2,000 piso ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Isang beses naman ito ipapamahagi sa kanila. Pangungunahan daw ito ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang government agencies. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sugatan ng isang binatilyo matapos saksakin ng isang estudyante sa Bago Negros Occidental. Base sa investigasyon ng pulisya, hindi magkakilala ang dalawa pero nang pauwi na ang biktima, nagkatinginan umano sila ng estudyanteng masama.
Nauna raw sumuntok ang biktima hanggang bumawi ng saksak ang nakaaway. Nagtamo ng mga sugat sa leeg, dibdib at iba pang bahagi ng katawan ang biktima. Isinailalim sa intervention ang estudyanteng nanaksak na menor de edad din. Parehong hindi nagbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Magtutulungan ng Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para maresolba ang mga rido o away ng mga angkan at iba pang community-based conflicts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga karatig lugar. Paliwanag ni DOJ Secretary Frederick Vida, madalas madiskaril ang pag-uusap ng dalawang partido dahil hiwalay ang pagkilos ng hudikatura sa tradisyonal na negosasyon ng mga angkan. Kaya sa ilalim ng Memorandum of Agreement ng DOJ at OPA-PRU, bubuo ng sistema kung saan papairalin ang criminal justice system ng bansa habang sinusuportahan pa rin ang tradisyonal na peace negotiation. Batay sa datos ng gobyerno, 161 insidente ng rido ang naitala mula 2023 hanggang April 2026. Ibinahagi ni The Master Cutter Dingdong Dantes ang kanyang fun playdate with his daughters. Sa kanyang IG, pinasilip ni Dong ang pagkikita ng real-life daughter niyang si Zia at ang kanyang on-screen daughter na si Shena Stevens. Ginampanan ni Shena ang role bilang anak ni Dong sa Royal Blood at ngayon sa The Master Cutter. Sa caption ni Dong, naging si Datoy siya o Daddy plus Atoy na kanyang karaktera sa series. Kita naman na good vibes sina Zia at Shena sa kanilang instant bonding and meet-up. Hirit ng netizens, tila sisters ang dalawa. Kinabibiliban online ang presentation ng ilang estudyante sa Zamboanga Sibugay para sa kanilang performance task. Ang gawa kasi nilang prototypes hindi lang creative, functional pa. Gawa man sa karton, effective ang trash collector prototype na yan as cleaning solution. Mayroon pang prototype pulley na kailangang iikot-ikot lang ang wheel. At car prototype na napapaandar gamit ang balloon. Gawa yan ng mga estudyante sa Naga National High School para sa kanilang general science subject. Ikinuwento ni Youth Cooper Hanin Sabdani, dinisenyo nila yan para maipakita ang translational motion, rotational motion at motion transfer. Mataas ang nakuha nilang grado. May mahigit 1.6 million views na online ang video na yan at talagang mapapasabi ka ng, Uy, bago yan! Ang galing! Ang galing ng mga estudyante, no? Meron kaming experiment naman dati, yung sabon. Anong gagawin? Lalagay mo sa gilid ng plastic, tapos gagawa ka ng boat. Wow. Aandar siya sa tubig, oo. Ang galing ng siyensya. Correct. Kaya dapat bata pa lang talagang dinidevelop na yan, katulad nito mga estudyanteng to. Pwede maging mga engineer yan, di ba? Oo, kasi tingnan mo, parang functional, no? Yung isa talagang parang nakakalinis. Yun, yung trash collector, karton lang, pero nakaka-pick up siya ng trash, di ba? Oo, ang galing. galing. Ang galing, may pag-asa talaga sa mga Yun, kabataan. correct.